Magandang umaga, Pilipinas! Ako si Zairine Parsad Valencia. Samahan ninyo kami ngayon para sa isang programang hitik sa kaalaman at pagka-Pilipino. Ito ang Pulsong Pinoy. Karugtong na ng imahe ng Pilipinas ang samot-saring transportasyong makikita sa daan. Ngunit mayroong isang uri ng sasakyan ang sumisimbolo sa mapalikhang kaisipan at inobasyong tatak Pilipino, ang pambansang jeepney. Kaya naman ating silipin ang mga makukulay na disenyo at mga makapilipinong obra sa naganap na Jeepney Art Festival tampok dito sa Salaysay ng Lahi. Malaking porsyento ng mga Pilipinong motorista ay sumasakay ng jeep. Bukod sa murang pamasahe, tinatangkilik ito ng mga Pinoy dahil malapit ito sa ating mga puso at sinasalamin ito ang tatak ng tunay na pagka-Pilipino. Ngunit sa pag-usbong ng makabago at modernong pamamaraan ng transportasyon sa Pilipinas, unti-unti nang nawawala sa lansangan ang orihinal na sasakyan ng masang Pinoy. Sunod-sunod na nagsilitawan ang LRT at MRT, mga aircon buses, at taxi. Bukod pa riyan ang pagsulpot ng napakaraming motorsiklo at pribadong sasakyan. Ano na nga ba ang nangyari sa Philippine Jeepney? Nagsimula ang kasaysayan ng jeep noong 1946 pagkatapos ng World War II nang maiwan ng mga Amerikano ang army jeeps nila. Sa pamamagitan ng malikhaing isip ng mga Pinoy, na-transform ang American Army jeeps para maging pampasaherong jeepney. Isa si Leonardo Sarao sa mga nagpasimula at nagpasikat ng industriya ng jeepney sa bansa nang itatag niya ang Sarao Motors Incorporated. Start to mga early 50s, bali right after the war. Para ma-mobilize mo yung rehabilitation ng Manila, kailangan mo sasakyan. Doon nag-umpisa yung ginamit natin yung mga iniwan na equipments at vehicle ng mga US forces. Isa na yung wheelless jeep. Tapos from that vehicle, doon nag-evolve yung jeepney. Simula noong 1950s, nakagawa ang Sarao ng humigit kumulang 150,000 jeepneys na bumabaybay sa mga kalsada ng Kamaynilaan, ilang probinsya at maging sa ibang bansa. Sumikat ang mga pampasaherong jeep dahil bukod sa mas matipid ito sa pamasahe, Pinoy na Pinoy rin ang konsepto at disenyo nito. Yung design naman niya, makikita mo open on all sides, parang kalesa o parang bahay kubo. Akma din sa climate ng Pilipinas. Then with regards to being colorful and mas pleasant tignan. Dito nga nag-umpisa yun yung mga vivid colorful jeepneys na parang fiesta. Talagang from bare metal yung jeepney, makikita mo paglabas. Colorful na at pleasing to the eyes. Ang prepared ng mga customers natin, yung mga local scene, mga design. Ang mga jeep na gawang Pinoy ay nagmistulang mga likhang sining na naglalakbay sa lansangan. Sa paglipas ng mahigit 7 dekada, kasabay ng panahon, lumipas rin ang kulay at pagiging pamoso ng Philippine jeepneys. Ilan sa mga dahilan nito ay ang paghina ng demand sa paggawa ng hari ng lansangan. Nag-downsize kami due to economic crisis at saka just to maintain na in operation kami. May economic crisis tayo, may tumaas ang dolyar, then merong pahirapan kumuha ng materyales. At the same time, recently approved noon yung wage hike, yung bagong minimum wage. May factors na nakaka-affect sa atin like yung LRT, MRT, yung mga mega taxi, mga Japanese cars. Dumagdag pa riyan ang issue sa kawalan ng disiplina sa pagmamaneho ng ilang mga tsuper ng jeep. Napalitan na ang dating kaaya-ayang disenyong sumasalamin sa kulturang Pinoy. Nakapinta na rin ngayon ang mga banyagang anime characters pati ang mga imahe ng iba't ibang personalidad sa kahabaan ng jeep. Ang orihinal na konsepto ng tinaguriang hari ng kalsada ay natabunan na sa pagdaan ng panahon. Para muling pasiglahin ang kinagisnan nating Philippine Jeepney,
Sinimulan ng kumpanyang Jeepney Tours ang Jeepney Arts Festival. Ang Jeepney Arts Festival ay isang pagpupugay sa tinatawag nating King of the Road kasi gusto lang nating i-revive yung tinatawag nating dying arts of Philippine Jeepney. Actually, yung Jeepney Arts na tinatawag. Ang objective natin ay pagpaganda tayo ng 50 jeep. Kasi ito yung mga nakikita natin sa kalye na pangit-pangit naman. Diyos ko, ano bang pwedeng gawin dyan? So, kesa magreklamo tayo ng magreklamo, gawin natin, gumawa tayo ng paraan na pagpaganda nga ang jeep, di ba? Nagboluntaryo ang humigit kumulang 150 pintor para tumulong na muling pagandahin at buhayin ang Philippine Jeepney. 3 araw nilang pinintahan ang kanya-kanyang jeep ng iba't ibang destinasyon na makikita sa Pilipinas. May tema itong It's More Fun in the Philippines na slogan ng ating pambansang turismo. Ako po talaga, amazed na amazed ako for our jeepney here in the Philippines. And then, since siya yung pinakaparang hari ng ating kalsada, gusto ko naman sana maipakita, mailagay sa jeepney yung ating tradition and culture. Ibigay namin ang napakakulay na tanawin sa Pilipinas. Habang pinipintahan ang mga pampasaherong jeep ng mga volunteer artists, isinailalim naman ang mga jeepney drivers sa rehabilitation seminar. Tinuruan sila ng values formation, culture of tourism, Philippine history, road safety tips, at environmental awareness. Sa pagtatapos ng Jeepney Arts Festival, ipinarada ng mga nakangiting jeepney drivers ang mga bago nilang pintang jeep. Maging maliwanas tignan yung mga sakyan. Hindi tulad dati, bulok-bulok. Kahit papano, kahit hindi bagong bili yung mga sakyan, kahit po pagtitignan mo naman, hindi ka na mapapahiya. Malaking pasasalamat namin sa kanila dahil kahit papano naturuan kami ng magandang asal. Tinuruan kami kung paano kami maging magalang sa mga turista. Binigyan kami ng paano maging maayos sa pananamit at maging maayos ang aming pagmamaneho sa turista. Muli, larawan ito ng naggagandahan at makukulay na tourism destination sa Pilipinas na tunay nating maipagmamalaki sa buong mundo. For me, it's not my first time, but I love to ride jeepney because I feel more in the Philippines. Philippines, it's like a magic box. You start finding new things, and that's where the fun is, to discover Philippines. Ang jeepney ay tatak Pinoy, gawang Pinoy, at para sa masang Pinoy. Nararapat lang na pangalagaan natin ang simbolo ng ating pagkakakilanlan. Lumipas man ang panahon at tuluyan na itong mabawasan sa ating mga lansangan, di maitatangging ang jeepney na kasanayan na nating sakyan ay bahagi na ng ating kultura at pang-araw-araw na buhay. Sana'y panatilihin nating buhay ang kulturang ito sa kabila ng modernisasyon sa transportasyon. Patuloy nating pangalagaan at itaguyod ang hari ng kalsada. At sa pagbabalik, atin namang alamin kung papaano tayo makakaambag sa pagbabagong inaasam ng lahat.
Kailangan bang mamahiya para makakolekta ng utang? Iwasan ang ganitong sitwasyon. Sa small claims, may laban tayo. Si Eric pupunta na ng States in 6 months. Jowa mo kaya kasad. Ex, may utang pa siya sa akin 60 kyaw. Idemanda mo na. Makakaalis na yun bago pa mailakan ng kaso. Girl, may small claims na. Kailangan pa ba maghintay ng siyam-siyam bago makakolekta ng utang? Iwasan ang ganitong sitwasyon. Sa small claims, may laban tayo. Nagbabalik ang Pulsong Pinoy. Pagbabago ang naging sigaw ng lahat. Dahilan para mailuklok sa pwesto si Pangulong Noynoy Aquino para pamunuan ang buong bansa at ilatag ang tuwid na daan. Ngunit, ang pagbabagong inaasam ay hindi maisasakatuparan ng iisang tao lamang. Higit sa kapangyarihan ay ang pagtutulungan ng sambayanan para maabot ito. Kaya naman isang grupo ang nabuo na pinamunuan ng Ateneo de Manila University School of Government kasama ang ilang gobernador at ang namayapang kalihim na noon ay City Mayor pa lamang ng Naga City na si Jessie Robredo. Kanilang binuo ang Kaya Natin Movement, isang kampanya na may layuning isulong ang people empowerment at pagwawakas ng korupsyon sa gobyerno. Alamin natin ang buong kwento sa Country Ko sa Country Ko. Sa Mayo 2013, eleksyon na at karamihan sa mga kabataang ito first time palang boboto. Kaya naman, isang grupo ang nag-iikot sa mga kolehiyo at universidad para hikayatin silang bumoto ng mabuti, matapat at mahusay na mga lider. Ito ang Kaya Natin Movement for Good Governance and Ethical Leadership. Pag tinatanong namin, ano ang unang pumapasok sa isip nyo kapag sinasabi sa inyo ang salitang gobyerno? Ang sabi nila, chorus, corrupt, ganon. So, yun ang laging perception nila sa ating pamahalaan. At sabi namin, hindi naman totoo yun because in our own experiences, pwede namang hindi maging corrupt eh. Pwede namang sundin mo kung ano ang sinasabi ng batas at pag ginawa mo ito, hindi ka kailangang mangurakot. Hindi ka kailangang o hindi ka pwedeng mangurakot. Ganon. Merong mga parameters ng mga actions mo. Merong nakaset na limitations ng mga ginagawa mo. So, yun ang sinasabi namin sa kanila na huwag namang yung husgahan lahat. After all, we believe in Kaya Natin na tayo ay isang marangal na lahi. Ang lahing Pilipino ay isang marangal na lahi na mas maraming mabuting Pilipino kesa masama. Formal na inilunsad ang Kaya Natin Movement noong July 2008 matapos ang inisyal na pagkikita ni dating Isabela Governor Grace Padaca at dating Pampanga Governor Among Ed Panlilio. At ang namayapang si Interior and Local Government Secretary Jessie Robredo na nooy Mayor ng Naga City. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagkakilala at nagkausap ang tatlong local government officials na naging co-founders ng Kaya Natin Movement. Si Harvey K. ng Ateneo School of Government ang nag-organisa ng pulong na ito sa Club Filipino. Sa totoo lang, nung una nilang pagkikita, wala naman talagang intensyon bumuo ng grupo. Ang intensyon talaga ay magkwentuhan lang, makapag-usap sa isa't isa, malaman kung anong ginagawa ng bawat isa, anong mga problema. Pero nung na-feature yung pagkikita nila sa Philippine Daily Inquirer, ay maraming mga iba't ibang mga eskwelahan, iba't ibang mga grupo ang inimbitahan silang tatlo para magsalita. Nakikita natin na wala talagang record ng korupsyon itong mga taong ito. Di ba, lagi nating iniisip na pag nagtatrabaho sa gobyerno, sigurado magnanakaw yan, sigurado magpapayaman yan. Pero sa tatlong ito, nakita natin na marami pa palang magagaling, marami pa palang mabubuti, at marami pa palang mga
leader sa ating pamahalaan na pumapasok sa gobyerno na hindi para magpayaman, pero talagang tunay na magsilbi at tumulong sa kapwa. Sa loob lamang ng 4 na taon, nakapaglatag na ng iba't ibang programa ang Kaya Natin Movement para isulong ang kanilang advocacy ng good governance, ethical at empowering leadership. Nariyan ang Caravan of Good Governance na ngayon ay isang Voters Education Caravan dahil sa nalalapit na halalan. Malapit na po ang eleksyon. Tayo po ay boboto ng taong mabuti at mahusay. Mahusay at mabuti, mga katagang galing po kay Secretary Jess Robredo. At, kagaya po sinabi ni Madam, tayo po ay mag-imbita sa ating kapwa Pilipino na bumoto rin ng matino. Kaya po binabanggit ko, isang bagay po yung iboto natin ang tunay na magmalasakit sa ating bansa. Ang problema lang kuminsan, pagka binoto natin sila, lahat po ay inaasahan natin sa kanila. Tayo, ikaw, hindi po ba napakaganda ng ating paksa? Kung kaya natin, para yun, kaya natin kung kakayanin mo rin. Yes, it's very possible na mas maging majority ang mga matino kesa sa mga salbahe. Kaya lang, kung hindi tayo makikipagtulungan, baka hindi natin maabutan sa generation natin. Pero pwede nating i-fast forward yan. Paano? Well, pagdating kasi ng halalan, huwag nating ipagpalit yung ating kapangyarihang pumili ng matino sa 100 pesos or a few 100 pesos or 1,000 pesos. Dahil kung yun lang ang batayan natin, ay naku, hindi tayo makakarating doon. Pero hopefully, we will have better systems sa elections. Even more than my concern for people with disability or for women, ang number one talaga na gusto ko ipaglaban ng electoral reforms dahil ako ay saksi sa katotohanan na maglagay ka lang ng kahit isa o dalawang matinong tao sa isang gobyerno, ang laki-laki na ng magagawa nila. One person can make a difference. Nakikita naman natin na Pangulo natin ngayon, yan. Example yan ng isang tapat, mahusay at magaling na pinuno, si Pangulong Noynoy Aquino. In fact, si Pangulong Noynoy, tinatawag namin honorary Kaya Natin Champion. So, noong 2010, nung nagkaroon kami ng celebration ng anniversary ng Kaya Natin, dumalo si Presidente at doon ay ginawaran namin siya bilang honorary champion ng Kaya Natin. So, hindi malayo na nakahalal na nga tayo ng presidenteng magaling, mabuti at tapat, di ba? So, hindi siguro mahirap na makakahalal din tayo na magiging darating ang panahon na karamihan ng ating mga leader sa ating pamahalaan ay magiging Kaya Natin champions na rin. Nakagawa na ng 2 libro ang Kaya Natin Movement na kung saan ginanap ang book launching ng Volume 2 noong December 2011. Ang naturang libro ay may pamagat na The Kaya Natin Champions, Effective and Empowering Leadership with Integrity. Dito sa Barangay Pansol sa Quezon City, binigyan atensyon din ang programang pangkalusugan lalo na ang mga buntis. Mayroong libreng check-up at consultation sa doktor ang mga nagdadalang tao tuwing Sabado. Sa kabuuan ng pagbubuntis, bibigyan sila ng libreng bitamina at bago naman manganak ay hinahandugan ng newborn kit. Para naman sa health workers, isinasailalim sila sa trainings upang maging mas epektibo at mapangalagaan ng husto ang mga nagdadalang tao. Kaya Natin is also very well known for the statements that we make about the most important issues in the country. So kung merong mga issues about the things happening, like may kontrobersiya sa gobyerno, may kontrobersiya tungkol sa weteng, sa mga anomalous deals, ganyan. Our stand on peace and order. As the need arises, we come up with our stand as a group. And we are very happy that we have reached such a point when people listen to us. And there are times nga na kung wala pa kaming sinasabi, they seek us out. Yung ganyan. Na naging ano na, anong masasabi kayo ng Kaya Natin dito? For me, that's
That's quite an accomplishment for people to be listening to us. Naniniwala ang Kaya Natin movement na hindi lamang dapat iasa sa pamahalaan ang pagbabago. Kailangan ng ating mga lider ng tulong at partisipasyon ng mamamayan, mapakabataan, guro, doktor, abogado, manggagawa, kahit sinong Pilipino. Nandito na ang pangarap ng mabuti at tapat na pamamahala. Doon sa mga gusto sumali sa Kaya Natin, pwede kayong pumunta sa aming website. Meron kaming website, kayanatin.org. Meron din kaming Facebook at Twitter. Pwede nyo hanapin sa Facebook yung Kaya Natin Movement for Good Governance and Ethical Leadership o sundan kami sa Twitter, twitter.com/kayanatin. Doon sa mga hindi mahilig sa internet, pwede din kayo tumawag sa amin. Numerong 433-1440 para kung gusto niyo maging miyembro at gusto niyo umattend ng mga activities ng Kaya Natin. Sana ay maging kapartner namin kayo sa pagkakaroon ng mas mabuting Pilipinas. Ako si Grace Padaka at ang masasabi kong country ko sa country ko ay gamitin kung anuman ang mayroon akong kakayahan o talino o katangian para iambag sa ikabubuti ng ating bansang Pilipinas. Ako si Harvey Ke at ito ang country ko sa country ko. Kaya Natin! Pay me up now. 6 na buwan ka nang may utang sa alas? 30,000 pesos ses? Ako kung hindi ka magbayad, dedemanda na kita! Hoy! Maghanap ka muna ng abogado mo! Excuse me, may small claims na ngayon. No attorney needed. Kailangan pa bang gumawa ng eksena para makakolekta ng utang? Iwasan ang ganitong sitwasyon. Sa small claims, may laban tayo. Kailangan bang mamahiya para makakolekta ng utang? Iwasan ang ganitong sitwasyon. Sa small claims, may laban tayo. Ito pa rin po ang Pulsong Pinoy. Kamakailan inanunsyo ni Pangulong Ninoy Aquino ang kasunduang nabuo sa pagitan ng gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF.
para maisulong ang usaping pangkapayapaan. Panoorin po natin ang naging mensahe ng Pangulo. We are doing everything to ensure that other Bangsamoro stakeholders are brought into this process so that this peace can be claimed and sustained by all. Sovereignty resides in the people, and consistent with the Constitution, a basic law will be drafted by a transition commission and will go through the full process of legislation in Congress. My administration has pledged to support a law that will truly embody the values and aspirations of the people of Bangsamoro. Any proposed law resulting from this framework will be subject to ratification through a plebiscite. Once approved, there will be elections. This framework agreement paves the way for a final enduring peace in Mindanao. It brings all former secessionist groups into the fold. No longer does the Moro Islamic Liberation Front aspire for a separate state. This means that the hands that once held rifles will be put to use tilling land, selling produce, manning workstations, and opening doorways of opportunity for other citizens. Samahan ninyo kami muli sa susunod para sa mga kwentong puno ng impormasyon at inspirasyong hatid para mas lalo nating pagyamanin at mahalin ang nag-iisang tahanan ng lahing Pilipino. Ako muli si Zairine Parsad Valencia. Ito ang Pulsong Pinoy.